Ang Amerikanong presidente na si Donald Trump ay naghahanda upang ipahayag ang isang dakilang tagumpay sa digmaan laban sa Iran. Ang administrasyon ni Donald Trump ay naghahanda na ganap ng tapusin ang operasyong militar laban sa Iran. Ngunit hindi pa rin nakakamit ang mas malawak na kasunduang nuklear. Sa halip, nakatuon ang White House sa nag-iisang layunin na matsak ang ganap na pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ang pagbubukas ng Strait of Hormuz na bukas naman talaga bago pa magsimula ang digmaan, ang nais ni Trump na ipakita bilang isang malaking tagumpay. Umaasa siya na pagkatapos ng pagbubukas ng kipot ay bababa ang presyo ng gasolina sa loob ng Estados Unidos ng Amerika sakto sa panahon ng midterm elections. At maloloko ang mga Amerikano sa kalokohang ito tungkol sa tagumpay laban sa Iran. Tungkol dito, ayon sa mga opisyal ng Amerika, ay isinulat na yon ng Wall Street Journal. Pero ngayong araw mismo, ika-9 ng Agosto, gumawa ng hakbang ang Iran na binaligtad ang buong naratibo ng tagumpay ni Donald Trump. Inanunso ng Tehran na hindi talaga sila magsisimula ng negosasyon sa Estados Unidos at inakusahan ng Washington sa paglabag sa kasunduang nilagdaan pa noong Hunyo. Kasabay nito, pinalawak pa ng mga Houthi sa Yemen ang labanan sa isa pang prente. Inatake nila ang isang malaking planta ng langis ng Saudi at sa katunayan ay pinalawak pa ang digmaang sibil sa bansang iyon. At malinaw na ngayon na kung walang utos mula sa Tehran, hindi gagawa ng ganitong hakbang ang mga Houthi sa Yemen para palalain pa ang tensyon. At sa parehong panahon, nagbigay ang Iran ng isang tunay na nakakahiya at mapanirang ultimatum kay Donald Trump. Alam nilang nais talaga nitong tapusin ang digmaan. Ako si Alexei Pechi, tara't pag-usapan natin ang paksang ito at ang mga bagong update. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito. Papalapit na tayo sa 300,000 subscriber, kaya magpapasalamat ako sa bawat pag-subscribe ninyo. Kaya ngayon, ika-9 ng Agosto, tila naamoy ng Iran ang kahinaan ng White House. Kaya inanunsyo nila na hindi sila magsisimula ng negosasyon sa Amerika dahil, ayon sa kanila, nilabag ng Washington ang kasunduang nilagdaan noong Hunyo. Ito ay isang kapansin-pansing paghigpit ng kanilang posisyon kumpara pa sa kahapon. Noong sinasabi lang ng Tehran na nakikipag-usap sila ng eksklusibo sa Oman tungkol sa mga technical na issue ng paglalayag at paminsan-minsan ay nagpapadala ng mga mensahe sa Amerika sa pamamagitan ng mga tagapamagitan. Kasabay nito, inihayag ng kilusang Houthi ng Yemen na kaalyado ng Iran ang pagpapalawak ng labanan sa dalawang direksyon agad. Pag-atake sa mga puwersang tapat sa Saudi Arabia sa Yemen at hiwalay na pag-atake sa isang malaking planta ng pagpuproseso ng langis ng Saudi sa baybayin ng Dagat Pula. Ibig sabihin, sa mismong sandali na ang opisyal na panig ng Tehran ay nagsasalita tungkol sa negosasyon sa Oman tungkol sa pagbubukas ng kipot ng Hormuz. Ang kanyang regional na kaalyado ay nagbubukas ng bagong prente laban sa pinakamahalagang pasilidad ng enerhiya ng Saudi at muling pinaiigting ang digmaang sibil sa Yemen. Pero para maintindihan kung saan nagmula ang kasalukuyang punto ng krisis, balikan natin ang isinulat ng Wall Street Journal tungkol sa pagbabago ng estratehiya ng White House. Ayon sa mga opisyal ng Amerika, ang administrasyon ni Donald Trump matapos ang mga ulat ng militar ng Amerika ay binago ang kanilang pangunahing layunin sa digmaang ito. Sa halip na itulak ang mas malawak na kasunduang nuklear sa Iran, nakatuon sila ngayon sa pagpapanumbalik ng komersyal na paglalayag sa kipot ng Hormuz. Ang pagbabagong ito ay sumunod matapos ang mga saradong talakayan kung saan sinabi ni Donald Trump sa kanyang mga tagapayo na ang opisyal na kasunduang nuklear ay hindi na kinakailangang kondisyon para sa pagtigil ng labanan. Sa totoo lang, lahat ng mga layunin ng digmaan na inihayag noong simula ay hindi na ngayon kinakailangan. At ang bagong layunin ng digmaang ito ay ang pagbubukas lang ng kipot ng Hormuz na paalala ko lang bago ang digmaan ay bukas naman talaga. At gusto ko ring ipaalala na ang orihinal na mga layunin ng digmaang ito ayon mismo kay Donald Trump ay ang pagsuko ng rehime ng Iran at posibleng pagpapalit pa nga ng rehimeng ito. Pagkatapos ang ganap na pagtigil sa nuclear program at isang kasunduan tungkol sa nuclear program na ito, dagdag pa, sinabi ni Trump na kukunin natin lahat ng enriched uranium mula sa mga Iranian na ito. Pagkatapos, ang pagwawakas ng missile program at drone program
pagwawakas ng lahat ng proxy forces ng Iran sa buong rehiyon. At saka, pagkatapos ay lumitaw ang layunin na buksan ang kipot ng Hormuz na bukas naman talaga. Sa madaling salita, na yon ay nauwi na lang sa, sana naman, kahit papaano, pakiusap, buksan ninyo sa amin ang kipot ng Hormuz. At iisipin ng mga Amerikano na sila ang nanalo sa digmaang ito. Ayon sa mga kinatawan ng White House, winasap ng mga pag-atake ng Amerika ang tatlong pangunahing pasilidad ng programang nuklear na inalisan ng Tehran ng kakayahang agad na ipagpatuloy ang pagpayaman ng uranium. At ang natitirang mga nuclear material na malalim sa ilalim ng lupa ay sinasabing ganap ng hindi na maabot ng mga Iranian. Kaya bakit pa kailangang ipagpatuloy ang digmaan? Ang Washington ay umaasa na sapat ang kakayahan ng American intelligence sa pagsubaybay sa sitwasyon. Pati na rin ang patuloy na banta ng military intervention ay magiging sapat bilang isang pangmatagalang panakot laban sa anumang pagtatangka ng Iran na muling buuin ang kanilang infrastrukturang nuklear. At dito ay may isang interesting na punto. Ngayon, ang administrasyon ni Trump ay tumutukoy sa mga datos na, kunwari, noong 2025 pa raw. Paalala ko lang, noong Hunyo, sa panahon ng 12 araw na digmaan, ganap na winasak ng hukbong pangimpapawid ng Amerika ang tatlong pangunahing nuclear na pasilidad sa Iran. At parang pagkatapos noon, syempre, may mga pasukan sa mga pasilidad na yon. At malinaw na minamanmanan ng Amerikanong intelihensya ang mga pasukan na yon. At kapag nakita nila na sinusubukan ng mga Iranian na kunin mula roon ang pinayamang uranium, maari silang agad na magsagawa ng panibagong pag-atake sa lokasyong iyon. Sandali. Bakit kailangan pang bumalik sa digmaan ngayong taon? Kung bumalik tayo sa puntong sinasabing nawasak na ang mga nuclear na pasilidad na iyon, bakit tayo bumalik sa digmaan noong ika-28 ng Pebrero? Sa madaling salita, si Trump na nangakong pipirma ng mas magandang kasunduan sa nuklear kaysa sa pinirmahan ni Barack Obama. At tandaan ninyo, sa simula ng digmaan sinabi niya, si Barack Obama ay pumirma ng napakasamang kasunduan sa nuklear, pipirma ako ng mas maganda, magiging sobrang astig ito, magiging walang hanggan ito, tatagal ito ng maraming henerasyon at wala ng henerasyon ng mga Amerikano ang babalik pa sa usaping ito. Sa huli, tuluyang tinanggihan ni Trump ang mga ideya ng kasunduang ito, sabi niya. Pakinggan nyo, bahala na, kalimutan na ang kasunduang nuklear na yan. Gawin na lang natin tulad ng dati bago ang digmaan, buksan na lang natin ang kipot ng Hormuz. Ibalik natin ang normal na presyo ng gasolina sa Estados Unidos ng Amerika, magdaos tayo ng eleksyon at kalimutan na lang natin ang Iran na yan. Oh, hindi man nagtagumpay, pero ipahayag natin na ito ay tagumpay pa rin. Pero kahit gaano pa magyabang si Trump, nararamdaman ng Iran ang kahinaan na ito. Sinabi ni Mohammad Bagher Zalgadar, ang kalihim ng kataas-taasang konseho ng pambansang seguridad ng Iran, na dapat alisin ng Estados Unidos ang blokadang pandag at i-withdraw ang lahat ng kanilang tropa mula sa rehiyon sa paligid ng Iran. Magbayad ng mga reparasyong pandigma at indemnidad, i-unfreeze ang mga asset ng Iran, pati na rin itigil ang mga pag-atake sa mga kaalyado ng Iran sa rehiyon at ang mga banta laban sa Tehran. At kailangang gawin ng Estados Unidos ang lahat ng ito bago muling maibalik ang normal na paglalayag. Hinling din ng Tehran na ipagbawal ang pagdaan ng mga barkong pandigma ng Amerika sa daan ng tubig na ito at magpatupad ng bayad para sa pagdaan ng mga komersyal na barko. Ito ay isang kondisyon na mariing tinutulan ng Washington. Ang pahayag ni Zalgadra ay napakatindi at sinabi niya ang sumusunod. Hanggat hindi binabago ng Amerika ang kanilang asal, hindi bubuksan ang kipot ng Hormuz. Binigyang diin niya na ito raw ay kahilingan ng nagising na sambayan ng Iranian at ng kataas-taasang konseho ng pambansang seguridad, ayon sa kanya ay hindi kailanman uurong maging sa digmaan o sa negosasyon. At itong listahan ng mga kahilingan ni Zalgadra ay tuluyang bumaligtad sa inaasahan na ang kasunduan sa Oman ay agad na magpapahintulot na muling buksan ang kalakalan sa kipot ng Hormuz at magpapababa ng pandaigdigang presyo ng enerhiya. Paalala ko lang ulit, mahigit isang linggo na ang nakalipas, si Donald Trump, mahigit isang linggo na ang nakalipas. Ipinahayag ni Donald Trump sa publiko na kinansela niya ang isang napakalakas na pag-atake sa Iran at sinabi niya na bukas ay pipirmahan na ang kasunduan at ang kipot ng Hormuz ay ganap ng bubuksan. At ilang linggo bago yon, sinabi rin niya na bukas naman talaga ang kipot ng Hormuz. At napaisip ako, para saan pa ang kasunduan kung ganoon? Pero kahit ganoon, lumipas na ang mahigit isang linggo at wala pa ring bakas ng anumang kasunduan. Ito ay naglalagay ng direktang pressure kay Donald Trump na pinipilit siyang pag-isipan ang mga kondisyon. Si Donald, kung gusto niyang pababain ang presyo ng mga bilihin para sa mga Amerikano na napakahalaga para sa mga Republikano na yung papalapit ng midterm election sa Nobyembre. Kapansin-pansin din ang kronolohiya ng mga nakaraang araw na nagpapaliwanag kung bakit ang kasalukuyang pagtanggi ng Iran sa negosasyon ay bahagi ng isang umuulit na pattern.
Noong ika-2 ng Agosto, sinabi ni Trump na kinansela niya ang tinawag niyang pinakamalaking nakaplanong operasyong militar ng Estados Unidos mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig matapos ang Saudi Arabia, ang United Arab Emirates at maging ang Iran mismo, ayon sa kanya, ay iginiit ang diplomasya. At heto kamakailan lang, muli niyang sinabi, "Pakinggan ninyo, nakiusap sila sa akin." Talagang gumapang sila sa kanilang mga tuhod at nagsabi, "Pakiusap Donald Trump, huwag mo kaming bombahin." Alam mo, napaka-kumbinyente sabihin na plano kong gawin ang pinakamalakas na pag-atake mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Pero kinansela ko ito. Kasi naman, wala namang makakapag-check kung ano talaga ang pinaplano mo sa isip mo. Totoo nga bang pinaplano mo ang pinakamalakas na pag-atake mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig o hindi naman? O baka naman inimbento mo lang sa sarili mo. Kaya yung mga sinasabing posibleng mangyari, lahat ng mga senaryo na pwedeng mangyari, napakadandang pagkakataon yan para sa kahit anong manipulasyon. Ibig sabihin, pwede mo ngayon sabihin, "Oo, plano talaga namin. Ewan ko, gumamit ng sandatang nuklear, burahin sa mapa ang buong Iran, pero nakiusap sila sa amin na wag gawin yon. At sa huli, hindi ko ginawa." Sino ba ang nakakaalam kung totoo nga bang pinlano niya yon o hindi? Ayan. At sa huli, pinatigil ng Estados Unidos at Israel ang mga bagong pag-atake sa Iran para makipagkasundo tungkol sa pagbubukas ng kipot ng Hormuz. Namiyari ito noong ika-2 ng Agosto. Noong ika-5 ng Agosto, sinabi ni Trump na personal siyang kasali sa mga negosasyon. Heto ang sinabi niya, "Sa tingin ko, maayos ang lahat para sa atin. Kasali ako sa mga negosasyon. Sa palagay ko, maayos ang takbo ng mga bagay. Maaring mangyari ito sa lalong madaling panahon." Noong ika-7 ng Agosto, sinabi ni Trump at ito ang kanyang sinabi, "Gusto nilang makipagkasundo. Pakinggan mo, halata naman. Ayaw nilang matamaan. Naiintindihan mo? Gusto nilang magkasundo. Kaya tingnan natin." Na yon, ika-9 ng Agosto, na sabi ng mga Iranian, "Una sa lahat, hindi kami nakipag-usap nito mga nakaraang araw at ayaw naming makipag-usap sa mga Amerikano." At sa parehong araw, inamin ni Kevin Hassett, Director ng National Economic Council ng White House, na medyo mataas ang presyo ng gasolina sa Amerika. CP, pero masasabi namin na mas mababa ito kaysa sa inaasahan ng mga tao. Ang average na presyo ng gasolina sa bansa ay $4 at 4 sentimo kada galon. Kahit na bumababa na ito. Naiintindihan mo? Palusot lang. Parang ito'y paalala ng propagandang Ruso kung saan, tandaan mo, may tinatawag silang negatibong paglago. Ganito rin sinasabi ng mga Amerikanong opisyal na, "Pakinggan ninyo, oo, talagang tumaas ang presyo ng gasolina pero hindi naman ito tumaas ng ganoon kalaki gaya ng inaasahan ng iba." May ilan, baka, na nag-akala na aabot ito ng $5 kada galon. Pero hindi naman 5, di ba? $4 at 4 sentimo lang, hindi 5, gaya ng inaasahan ng iba. Pero sa parehong araw, ang Vice-Presidente ng Estados Unidos na si J.D. Vance ay nagbigay ng mas hindi gaanong optimistikong opinyon tungkol sa parehong mga pag-uusap. Sinabi niya na ang proseso ng negosasyon sa Iran ay magiging magulo at mangangailangan ng oras. Tinawag ang mga Iranian na napakahirap kausap ng mga tao na may watak-watak na sistema. Ibig sabihin, sa loob lang ng isang linggo, ang retorika ng Washington ay nagbago mula sa magkakaroon na ng kasunduan bukas, maayos ang lahat, hanggang sa pagtanggi ng Iran ngayon na makipagnegosasyon man lang at sa plano ng Estados Unidos na basta na lang umalis sa digmaan nang walang anumang tagumpay. At kumbinsido ang mga Iranian na gusto talagang umatras ni Trump mula sa sigalot at nakatutok siya sa pagbubukas ng kipot. Kaya naman, napakatindi ng kanilang pakikitungo. Ibig sabihin, minsan ay sinabi ni Trump ang isang napakagandang linya. Noon, binanggit ni Trump ang isang sobrang astig na linya at gustong-gusto ko yon. Sinabi niya na kapag ipinakita mo sa kalaban o katunggali mo na interesado kang makipagkasundo, gumawa ng kasunduan at iba pa, talo ka na agad, tapos na. Kapag naintindihan ng kabilang panig na sobrang interesado ka rito, magsisimula silang magmanipula, makipagmatigasan, magtakda ng mahigpit na kondisyon at iba pa. Ngayon, si Trump mismo ay nasa ganitong sitwasyon sa Iran. Pero nagkaroon din ng mga problema si Donald Trump sa loob mismo ng Washington. Isang araw bago nito, inaprubahan ng Senado ng US ang pansamantalang pondo, ngunit hindi sinuportahan ng gobyerno ang kahilingan ni Trump na maglaan ng humigit kumulang $70 bilyong para sa gastusing militar sa pakikidigma laban sa Iran. Kasabay nito, nagkaroon ng alitan si Trump sa pinuno ng Pentagon na si Pete Hegseth dahil sa kakulangan ng mga missile ng US sa gitna ng digmaan laban sa Iran. Humingi ng paliwanag ang Pangulo kung bakit hindi siya naabisuhan tungkol dito ng mas maaga. Bagamat, ayon sa mga Amerikanong media, sinabi ng mga general bago pa man ang digmaan na kailangang maging maingat sa pakikidigma dahil kung susobra tayo, talagang magkukulang tayo ng mga missile. Ngunit sa publiko, sinabi ni Trump na wala siyang naging alitan kay Hegseth at ang Amerika naman ay may sobra-sobrang bala. Sabi niya, sobrang dami ng aming mga reserba. Wala na kaming mapaglagyan. Pero ang totoo, hindi kayang ibigay ng Estados Unidos ang Patriot sa Ukraine dahil may kakulangan. Pero ang mahalaga dito, wag malito.
Tulad ng naiintindihan ninyo, ito ay dalawang magkaibang realidad sa isip ni Donald Trump. At ito ang nagdadala sa atin sa pinaka-nakakabahalang bahagi. Ang Estados Unidos ay talaga namang nahaharap sa pagkaunti ng mga reserba ng maraming mahahalagang uri ng armas na maaring makaapekto sa kanilang kahandaan para sa posibleng labanan laban sa Russia o China. Iniulat na rin ito ng New York Times. At ayon sa datos ng pahayagan, ang mga militar ng Russia at China ay maingat na minomonitor ang bilis ng paggastos ng Estados Unidos ng mga bala sa digmaang ito. At sa Washington, nag-aalala sila na maaring isaalang-alang ng Moscow at Beijing ang impormasyong ito sa pagpaplano ng sarili nilang mga operasyong militar. Ang Pentagon ay gumamit ng napakaraming missile at kagamitan para sa depensang panghimpapawid na mahirap agad mapunan ang mga reserba nito at ang pagpapanumbalik ng mga arsenal ay maaring tumagal ng mahabang panahon kahit padagdagan ng pondo. Sa kabila nito, opisyal na iginigiit pa rin ng mga opisyal ng Amerika na ang Estados Unidos ng Amerika ay nananatiling may kinakailangang kakayahang militar, ngunit ang mismong sitwasyon sa mga reserba ay nagtutulak na sa Pentagon na agarang pabilisin ang produksyon. At ngayon ay nalaman ang White House ay nagbigay ng 21 araw sa mga kumpanyang pangdepensa upang biglang pataasin ang produksyon ng mga bala. At dito may dalawang bagay na medyo hindi nagtutugma. Kung maniniwala tayo kay Donald Trump, kasi si Donald Trump ay tinitiyak na wala namang kakulangan sa mga bala na punong-puno ang mga imbakan. At sa totoo lang, nakakalat lang daw ang mga sandatang ito sa buong mundo. Ganun lang at hawak mo na agad. Kung ganun, bakit kailangan pang pilitin ang mga kumpanyang gumagawa ng armas na biglang taasan ang produksyon ng mga bala? Parang may hindi nagtutugma dito. Sa kabuuan, kung paniniwalaan ang Wall Street Journal, epektibong isinantabi na ng administrasyon ni Donald Trump ang orihinal na layunin ng digmaang ito, ang ganap na nuclear disarmament ng Iran. At nagtuon na lang sila sa pagbubukas ng kipot ng Hormuz na bago pa man ang digmaan ay bukas na rin naman. Pero kahit itong pinababang layunin ay tila lumalayo pa rin dahil sa loob ng isang linggo, nagbago ang tono ng Washington mula sa malapit ng matapos ang kasunduan hanggang sa kasalukuyang diretsahang pagtanggi ng Tehran sa negosasyon sa dinadahilang paglabag sa kasunduan noong Hunyo. Alam naman natin na nararamdaman lang ng Tehran ang kahinaan. Kasabay nito, pisikal na lumalawak ang sigalot sa gitnang silangan. Ngayon din, inatake ng mga Houthi ang planta ng langis ng Saudi, nagbubukas ng bagong prente at bagong sentro ng paglala. Eksakto sa sandaling ang usapang diplomatiko, tila ba kung paniniwalaan natin lahat ng sinabi ni Trump ay dapat napatungo na sa kanyang katapusan. At sa likod ng mga pangyayari, pinuputol pa ng Kongreso ang pondo para sa matagal ng digmaan. Si Pangulong Trump ay may alitan sa sarili niyang kalihim ng digmaan dahil sa kakulangan ng mga misil at ang pagkaubos na ito ay sinusubaybayan na sa Moscow at Beijing. Ibig sabihin, ang mga potensyal na kalaban sa mas malalaking labanan na sa ngayon ay nagmamasid lang. Sa madaling salita, tingnan natin kung paano mauwi ang pagtatapos ng digmaan na ito pero malinaw na gagawin ni Trump ang lahat ng kanyang makakaya para ibaba ang antas ng mga inaasahan at sa abot ng makakaya ay paliitin o baliwalain ang sarili niyang mga orihinal na layunin ng digmaan na ito. Sa madaling salita, dito ko natatapusin. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari kayong magbigay ng donasyon gamit ang alinmang link at detalye na nasa description ng video na ito. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.